Mamaya na po ang match between Grandmaster Oliver Barbosa, ang pambato ng Pilipinas na nasa USA ngayon, versus 11-year-old International Master Faustino Oro. Ito po ay exhibition online rapid match sponsored by Internet Chess Club. Gagawin po ito sa ICC site at ilalive po natin mamaya sa YouTube, mga kamatsas. Kaya kapanapanabig ito. At bago yan, ito pa lang si Meow Meow ay napapalaban ngayon sa World Cup Women's 2025. At ia-analyze po natin ang kanyang matinding naging laban. Pumili ako ng best game at kapupulutan po natin ng aral. Samahan niyo po ako. 2 games po ang i-analyze natin sa magkaibang nakalaban niya dito sa World Cup. Unahin natin sa best game na naging laban niya against International Master Tokirjonova ng Uzbekistan. At mamaya po may kasunod pa, matindi rin. At bago natin ito pasadahan, syempre, sagutan muna natin yung nakaraan nating iniwang puzzle sa ating last upload. It's Black to Play, mga kamatsas. Congratulations sa mga nakakita ng matinding tira. Rook B1 sacrifice. Ang idea ay maka F3, may threatening matsas. Kung check man dito sa baba, haharang lang po ng bishop, wala na. Wala nang kasunod na check, pero paano ngayon isasalba yung paparating na matcha sa G2? Okay, mamaya po sa end part ng video ang ating mga shoutout ha. At laktawan natin kasi wala po tayong video kahapon. Pasensya na po. At ngayon ay ito ang iiwanan nating puzzle for today's video. It's white to play, mga kamatsas. Ano kaya ang best na gagawin dito na matindi, mabilis, wabe? Ayan, okay po. At 5 mabibilis na makakasagot ng tama, shoutout natin, mga kamatsas. At ngayon naman, sige po, simulan na kagad natin ang maiinit na pinausok ni Meow Meow na mga laban. Nag D4, Knight F6, Bishop F4. Ayan, long game po ito ha. Kitang-kita oh. Pag World Cup kasi long game eh. D5, ito po yung tinatawag na loan dito, loan doon. Sabi nila, paboritong opening ng Pinoy, London. O ayan, Queen B3, tapatan, Queen B6, nag C4 at nag Queen C2. Ayan. Kasi po dito, mga kamatsas, kaunting kaalaman lang sa London opening. Pag kinapture po kasi yan, bagamat magkakaroon po ng medyo pangit na pawn structure dahil double pawn, pero lalakas naman ang tore sa A-file. Kaya dito po ay hindi kinakapture basta-basta yan at papabor sa black. Iwas lang. At nag G6, ipipilit yung Bishop F5, ini-4 kagad ni Meow Meow para hindi maka-Bishop F5, nag E6, ayun, dinipensahan. Para kasi ang D5 ang ugat ng pagkatibay ng C4. Pero sa computer, ang gusto po ay Knight to A5, yan po ang mga pagpipilian, Queen to D8, at Knight takes E4. Okay po? Pero itong choice ng E6, bagamat bookline, ayaw ng computer. Nag-Bishop E2 lang. Medyo kakaiba rin ito. Siguro po itong Bishop E2, ang pine-prevent dito ni Meow Meow ay yung lundag ng Knight to H5 na makaka-istorbo ng diagonal London Bishop. Yan ang binibili sa London, mga kamatsas eh. Yang diagonal na yan, ano? Pero ayaw ng computer. Ang gusto ay Knight GF3. Develop kagad ng mabilis, E5, at H4. Yan po ang mga pagpipiliang gusto ng strong computer. Okay, pero nag-Bishop E2, Bishop D7, at lumabas na po ang novelty. Out of the book line na. Kasi Bishop G7 ang old line. Okay, yan ang palagi ang ginagawa. Okay, Bishop D7, novelty. Bishop F3, yun pala, purpose gaganon. Para mas diinan ang pressure sa D5. Ngayon ko lang nakita yung discarding ganito Oo nga, no? Parang malakas yung pressure sa D5. Bishop E7, Knight E2 develop, at nag-Queen A5. Bakit kaya? Okay, mag-B5, B4 siguro ang plano. Pero binad mo ba ng computer? Ang gusto po ni Stockfish ay D takes E4, Knight takes E4, o kaya H5. Okay, yan po ang kalkuladong gusto ng computer at malawak yan sigurado. Pero dahil nag-Queen A5, ang ginawa nag-castling lang, castling, Bishop H6. Ayan, pinasok na yung isa sa mga weak dark square sa king side dahil naka G6 nga, Rook D8,
E5, ayun. Atras, and then H4. Nagsimula na ang salbahing bata. H4, ilang taon na ba si Meow Meow? 14 years old pero bata pa rin. Sacrifice po ang pawn. Kinagat naman ni Tokir Jonova. Kasi kung hahayaan po yan, mag-H5 naman yan. Diretso yan hanggang sa makapagpalambot ng pawn sa G6. Imagine niyo po, and then susundan ng knight, mga sacrifice doon. Alam niyo naman kung papaanong manalbahi ang batang ito no. Pero medyo naguluhan dito si Tokir at tinanggap ang sacrifice pawn, G3, balik ulit, and bishop to G4. Ano plano ng bishop G4? Malalim yung bishop G4 In F5 lang, sinalubong. Kasi nakikita ko dito, King G2 Rook H1 Yan ang madalas ginagawa to compensate the H-pawn sacrifice para maka-atake sa king side. Yun ang aking pong old school, no? Ewan ko kung old school na yon o effective pa rin. Ganyan ang ginagawa ko dyan pagkaganyan. Pero dito, nag-bishop G4 si Meow Meow at nag-F5, bishop H3, knight G7 at nag-G4. Ayan na nga po. No, gusto ng batang ito ay mapunit-punit. Punitang laban. Ayan nga. At nag-rook F8, kinapture na ang F5, capture, and nag-B4. Ayan, medyo kaliwat kanan, ano? Dito naman sa queen side, inenpasan capture lang ni Tokir at kinapture ng queen. So, pressure doon, pressure din sa pawn. Nag-G5. Okay, ang bishop po ay medyo na-misplace dito sa gilid. At bishop G2, inatake na ang pawn, dinipensahan. Kwentado ni Tokir. Kasi ito pong G5 ay nakakapag-prevent nga naman sa paparating na knight F4, threatening the bishop, threatening the pawn. So, useful para sa akin yung G5, ano? Knight F3, inatake ang pawn G5 pero hindi po nagustuhan ng computer ang tira na yan. Ang gusto ay F4, Rook A B1, threatening yung pawn doon sa B7 or talagang tuluyan ng mag-queen takes B7 para may tempo threat. Yan pala eh. Puro positional advantage sa white, no? Puro advantage sa white sa madaling sabi. Pero balikan natin yung knight F3 na ginawa at nag-queen to A6 tineret ang knight. Rook E1 depensa lang. Another bad move by Meow Meow. Pero ang nakikita ko dito, may sundot na ganun eh. Bababaan ng bishop, ganun eh. May mga parang kalikot din eh. Pero kung computer po ang ating patitirahin, Rook A E1 ang gusto mangyari, simpleng didepensahan lang yung knight. At nag-Rook FE1, knight A5 inatake ang queen, queen C2 baba, G4 atake sa knight at umatras lang ulit. Okay. Pero dapat daw knight G5. Sabay knight F4 ano? Mga ganun ba? Pero dito nakakailang kasi pag knight G5, baka mamaya alisin lang yung bishop. Ay, hindi. Pag inalis, may capture dun eh. Ay, kalakas nito. Baka ito na lang ang gawin yan eh. Capture. So, at least na eliminate yung dark square bishop and white remains the bishop pair. Tapos may knight F4 pang paparating. Poging-pogi. Ayan, poging-pogi ang posisyon. Ay, babae pala mga naglalaban, ano? Magandang-maganda. Beautiful. Pero balik tayo sa ginawa ni Meow Meow. Knight D2 at nag-Rook AC8. Kung ako po ang black, baka yan din ang gawin ko. Unang-una, syempre, to pressure the weak pawn sa C3, mga kamatsas. Pero, ay dapat daw ang tira ay knight H5. Ha? Ipakain yung rook. Parang ang sakit sa mata. Bishop F7 and F4. Yan po ang mga pagpipilian na gusto ng computer. Pero balik tayo sa Rook AC8, knight F4, Rook FD8, and Bishop F1, ayun na nga po, sinundutan na Queen to C6. Kasi dito po ay yung Queen unang-una, hindi pwedeng basta lumayo dahil kailangan depensahan yung Bishop. 'Di ba? May take, sabay ganun eh. Yun ang idea eh. Kinapture na ang Knight. Sasabi ko pa lang, may ganun na. Bishop B5 by Meow Meow. Oo nga no? Pag kinapture po yan, ay may capture sa Bishop, double pa. Tangay pa yung tore. Kaya umiwas lang pero nilagyan naman ng nakakailang na tore at paatake sa reyna. Nakakailang yan, di biro, no? Bishop F7. Okay. Wala bang tatamaan ito? Parang pwede na dito ha. Pero pinitas muna ni Meow Meow yung pawn and
Weak pa yung pawn G4. Queen H6. Okay, good move. And E6. Nako, eto na. Ito na ang rumaragasang meow meow trademark. Yung mga rumaragasang atake. Check. Baba and C4. Okay, ano idea ng C4? Para maka knight E4 pag kumapture may mga ganon o kaya D5, no? G3 wala, nang gulo na si Tokir. Kumbaga, kailangan niyang kumounter, nag-rook E3. Talagang winelcome ni Meow Meow, grabe katapang pero simple queen takes G3 lang naman, still slightly better for white. Pero mas pinili ni Meow Meow yung risky, no? Medyo risky yan. Capture, check, and king E2. Nagpapacheck lang, check, ganon, check ulit. Ayun, dapat daw dito ay knight takes C4 mga kamatsas. Pero chumek, king C3, walang takot, buo loob. Rook F5, atake sa Reyna at dito mga kamatsas, hindi ko na matitiis ito. Ano kaya yung eksakto accurate move na ginawa ni Meow Meow? Gustong-gusto ng computer engine. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatsas. Napakaganda naman. Ay, kaganda ng tirang Rook G1. Ay! Ayun, counter. Kinapture yung queen. Mali po ang decision. Dapat daw ito ang capturein. Makipagsabayan. Yun nga lang, may Rook G3 check. Kasi pag gumanon, matchas. Hindi pwedeng i-ignore, Capture. Maku-queenless. Rook G5 and Queen F4. Pero, hindi pa rin ganung siguradong winning na winning ang white dito kasi dalawang tore pa rin yan mga kamatsas. Mahirap pa rin yan. Balik tayo sa capture, and takes. Ayun, iniwan dito ni Meow Meow ang knight. Knight E4, ayun. Idea is to play D5 and D6. Yan, principle by having the strong center pass pawns. Yun, imagine niyo yung paparating, Rook C6, D5, ba't nagpa-tempo pa? Doon talaga pupuntahin, para makakalikot, pero, ayun, another brilliant move, sacrifice, na pa King F8 na lang dito si Tokir. Bakit po? Kung kakapturing kasi yan, takes, E7, unstoppable po yung paparating na promotion. Okay. Alright, balik tayo, pero, nag-King F8, takes, Knight C5 atake, and ayun, namitas muna ng namitas. Hindi po pwedeng kumapture dito. May B6 Yan. So, lagi nating titingnan yung mga last bite of chances na po pwedeng gawin. At umayaw si Meow Meow. No? So, kailangan kasi pagka ganitong endgame, may matira kang isang pawn. Para syempre may pang-promote ka. So, Rook C6, Knight C5, Knight E4 threat, push, and ayun. Yun, iniingatan talaga, di ba? Kasi kung matitira po, Rook, imagine niyo po, wala na yung mga pawns, Rook, Knight, King, tabla yan, theoretically. Okay, kaya kailangan may matira talagang kahit isang pawn. Gumanon, capture. May natirang isang pawn Check, gumanon, and another exhibition. Brilliant move, Knight C5. May sundot doon kung kakapture Double. Galing, Kinapture, nakipagsabayan na, pero sorry for black. It's totally winning talaga. Pero nilaban pa po, Nilaban pa sa pag-asang baka ma-stalemate pa, pero wala na po. Unstoppable na ang pag-promote ng paspon. Ayan. At nanalo dito si Meow Meow, na knockout niya si Tokir, umadvance siya ngayon sa round number 3. At ito po ang matinding nakalaban niya. Black dito si Meow Meow sa unang laban niya kay International Master Yulia Osmak. At dito pa lang po sa laban na ito, nagkapisakan na. Yung second game kasi tabla. So, ibig sabihin, nagka-knockoutan na. Sino ngayon ang didiretso sa round number 4? Yan ang tanong. At bago tayo magsimula, shoutout po natin si International Arbiter Ricky Navalta. Dahil siya po ang nagbigay ng mensahe sa akin na si Meow Meow pala ay napapalaban dito sa World Cup. Ricky Navalta, shoutout. Nag D4, okay? D6 si Meow Meow ba? Kakaiba. D6, Knight BD7. Kakaibang depensa to Knight C3, E5. Okay, anong tawag ba sa opening na ito? Old Indian Defense. Yun nga lang ang kasunod, Ukrainian 2 knights variation. Naku po. Taga-Ukraine itong si
Osmak. Baka alam na alam ni Osmak ito Bishop E2 nag-castling at nag-castling C6. Grabe yan po ang Old Indian Makunat. Queen C2, A6. Atakador si Meow Meow. Ba't naman nangunat? No? Nangunat Ang kunat Bishop G5, H6, Bishop H4, and then B5. Ayun. Wala bang mga sacrifice pa dyan? Takes. Obligadong C-pawn ang ipang-capture mga kamatsas. Kasi kung A-pawn, meron pong knight takes B5. Kitang-kita. Nakapin ang reyna. Tapos babalik lang uli. Papakabait na yan. Lamang ng isang pawn. Kaya, C ang pinang-capture. Rook AC1. Siyempre, dapat naman pong depensahan ang reyna dahil may paparating na B4. Nakapin ang reyna Queen A5 at gusto ni Meow Meow dito na mag B4, may pressure sa A2 at yan po ang novelty. Dahil ang nasa libro pa, nakatala pa, ay atras lamang sa B8. Pero mas attractive sa akin yung tinira ni Meow Meow. Okay, kasi paatake di ba? Bishop G3. Ay, hinayaan lang Tinuluyan pa rin ni Meow Meow. Kumapture muna sa E5. Kumapture sa knight, nakipagsabayan, takes. And nag-bishop B7. Ayun, threat ang pawn sa E4. Knight D2 depensa. And rook AC8 pressure. Kung ako po ang black dito, baka yan din ang gawin ko. Pero mapapagalitan. Bakit yan? Hindi tama yan. Nagsalita na naman po ang computer. At ito raw po ang tama. Bakit di ka dito? Isolid mo muna ang D6. Sabi ni Stockfish balik tayo pero ito na ibigan Rook AC8 pressure Knight C4 na good mo ba ni Osmak? Queen G5. Grabe ang lalayo ng nararating ng reyna. H4 hinabol. Queen G6. Okay, may threat pa rin. Ayun. Takes. Aba, obligadong capturein. May matchas okay, hindi pala obligado. Pero halos ganun pa rin na queen to queen. Bilangan tayo ng pawns. Ay, 1 pawn down dito si Meow Meow. Ang mabigat dito, weak ang pawn A6, bishop pair pa. Knight D5, threat ang pawn. Ayun, takes. Pero, bagamat lamang ng dalawang pawns dito si Osmak, opposite colored bishop ito mga kamatsas. Mahirap ito Mahirap yan. Ayun, King F2. King must be active sa endgame. Pero, bakit binad mo ban? Dapat daw po ay A3 lang, Rook D4, and Bishop D6. Ay, naku, mahirap makita. Kung ako po puti, yan din titira ko. Yan din, pasugod, paatake. Para safe din yung E2, no? Rook C4, balik tayo. Rook A5, atake. Rook E6, depensa at nag-H5. Bishop C8, another bad move by Meow Meow. Ayun, nagkasunod-sunod ang bad moves Dapat daw po ay Rook E, C6. Ayun. Patong lang, pressure lang muna sa pawn C3. Pero nag-Bishop C8, Bishop E5, Rook A6. Okay. Gusto ni Meow Meow ma-exchange. Dito po ang technique, pagka ganito, ma-exchange yung tore. Kung kakayanin. Kasi opposite colored bishop. Capture, Bishop B4, pero with the element na may rook, yun lang, hindi pa mararamdaman ng lubos yung pagka-opposite colored bishop sa pag-asang maka-equalize ng ganun kadali. May rook may rook element may rook factor hanggat may tore yan, baliwala pa yung pagka-opposite colored bishop dito. Ayun. Mahirap ito, may tore kasi. Check, ganon, and okay. Ayun, ayaw tantanan. Atake ulit. Ayun, nag-push na. Paano kung mag-rook A2? Nag-rook A2 nga. Check ulit. Ayun, unti-unting naihatid sa destinasyon na karapat-dapat na ilagay ang pawn. Ayan konti na lang yan. Ako po, rook C8. Bosh. Ayun, kaya po nag-bishop F5 para walang rook C8 Kasi mag-rook C8 na yan, then promote di ba? Check, ganon. Ayun, yun lang ang masakit. Walang bishop E4 to stop the pawn. Nag-H4 checking, H2, and dito po ay nag-resign na si Meow Meow. Tabla ang second game. Na-knockout si Meow Meow.
Sayang. Grabe, no? Ganun talaga ang kapalaran. Malakas din itong Ukrainian na to, no? Talagang totoo ngang taga-Ukraine alam na alam ang Old Indian Ukrainian variation. Oh. Oh, ngayon, ganun talaga. Dito po knockout na si Meow Meow. So, hindi yata siya nakapasok sa 16 man lang eh. Ganun pa man okay lang. Ito po ang mga shoutout natin na nakasagot sa ating last upload. Shoutout kay CJ. Ayan, congrats po. John P. Paga. Kay Ryan FV2DG. Jan Ace Tabangkura. Alright, kay Dionisio Rufo. Kay Arnold Dinoy Corbeta. Congrats. Shoutout Marcus Dalton. Kay Mark Kevin Togonon. Kay Armansky. Alvin Tor Dil. Kay Ruel Perez. Kay David Benzon. Sama na natin to si Abner Masyado. Emmanuel Prado Jr., Jose De Leon, kay Cedric Pabiana, kay Sadiona Safra, kay Riene Julius Aguirre, Christian, shout out. Okay na po yun, lampas na ng 5. Ayan, mamaya po live natin at 10 PM. Maya-maya na lang po yun mga kamatsas. Pagka-upload ko nito, konti na lang at live tayo sa YouTube. At pupunta po tayo sa Internet Chess Club site at doon po gaganapin ang match between Grandmaster Barbosa, panlaban ng Pilipinas, at panlaban naman ng Argentina, International Master Faustino Oro. Yan po ang kaabang-abang mamaya. Maraming salamat po. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.